Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking balita ang yumanig sa gitnang silangan matapos i-anunsyo ng rebeldeng grupong Houthi sa Yemen na inatake nila ang dalawang malalaking oil tanker ng Saudi Arabia sa Red Sea at Gulf of Aden. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa buong mundo dahil sa banta nito sa seguridad ng pandaigdigang supply ng langis. Gumamit umano ang grupo ng mga missile sa operasyong tumarget sa mga estratehikong barko. Ayon sa pahayag ng Houthi, ang unang missile ay pinakawalan laban sa isang Saudi oil tanker malapit sa baybayin ng Yanbu, isang napakahalagang daungang lungsod ng Saudi Arabia sa Red Sea. Samantala, ang ikalawang pag-atake ay naganap sa Gulf of Aden, isa ring kritikal na daanan ng mga barkong nagdadala ng krudo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang dalawang lokasyong ito ay itinuturing na mahahalagang lagusan sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya. Sa kabila ng matapang na pahayag na ito mula sa panig ng Houthi, wala pang opisyal na kumpirmasyon o pahayag ang pamahalaan ng Saudi Arabia hinggil sa dalawang sinasabing insidente. Nanatiling tahimik ang Riyadh hanggang sa mga oras na ito at wala ring ulat tungkol sa pinsala mula sa kanilang mga ahensiyang nangangasiwa sa seguridad sa karagatan. Ang kawalan ng tugon ay nagpapataas ng espekulasyon kung may naganap nga bang pinsala o kung matagumpay na naharang ang mga misail. Ang tagapagsalita ng militar ng Houthi na si Yahya Saree ang naghayag ng mga detalye ng operasyon, ngunit hindi niya binanggit kung kailan eksaktong naganap ang mga pag-atake sa karagatan. Ang pagiging malabo sa oras ng operasyon ay maaari ring bahagi ng taktika ng grupo upang mapanatili ang pangamba at kawalan ng katiyakan. Mula pa noong nakaraang buwan, nagpatupad na ang mga Houthi ng blokadong pandagat laban sa Saudi Arabia, partikular sa bahagi ng Red Sea. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang mas malawak na estratehiya upang paralisahin ang ekonomiya ng Saudi Arabia. Ang Red Sea ay isa sa mga pinakaabalang ruta ng kalakalan sa buong mundo at ang anumang pagharang dito ay may direktang epekto sa presyo ng langis at iba pang mga bilihin sa Asya at Europa. Ipinaliwanag ng mga Houthi na ang kanilang blokada at sunod-sunod na pag-atake ay tugon sa tinatawag nilang matagal ng pagkubkob ng Saudi Arabia sa Yemen na umano'y nagdulot ng matinding paghihirap sa kanilang mamamayan. Ayon sa kanila, ang blokadang ipinatupad ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia ay nagdulot ng matinding gutom at kakulangan sa gamot. Para sa grupo, ang pag-atake sa mga oil tanker ay isang makatarungang pagganti sa sinasabi nilang patuloy na pagkubkob sa Yemen. Gayunpaman, mariing itinanggi ng pamahalaan sa Riyadh ang mga alegasyong ito ng Houthi. Ayon sa Saudi Arabia, ang kanilang mga aksyong militar ay ganap na naaayon sa pandaigdigang batas at naglalayong protektahan ng lehitimong pamahalaan ng Yemen laban sa rebelyon. Ipinagdiinan ng Saudi Arabia na ang krisis sa Yemen ay kagagawan mismo ng mga Houthi dahil sa kanilang pagtanggi sa mga usapang pangkapayapaan sa rehiyon. Ang labanang ito ay hindi lamang isang lokal na sigalot, kundi salamin din ng mas malawak na proxy war sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran. Ang mga Houthi ay kilalang kaalyado ng Iran na siyang pangunahing karibal ng Saudi Arabia sa kapangyarihan at impluwensiya sa gitnang silangan. Ang bawat missile na pinakakawalan ng Houthi ay madalas na tinitingnan ng mga eksperto bilang bahagi ng mas malaking estratehiya ng Iran upang palawakin ang impluwensiya nito sa rehiyon. Ang Red Sea at Gulf of Aden ay mga kritikal na daanang nag-uugnay sa Asya, gitnang silangan at Europa sa pamamagitan ng Suez Canal. Libo-libong barko ang dumaraan dito upang maghatid ng mga kalakal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ang banta ng mga pag-atake gamit ang missile at drone mula sa mga Houthi ay nagpilit sa maraming kumpanya ng pagpapadala na umiwas sa rutang ito at dumaan sa mas mahabang ruta sa paligid ng kontinente ng Afrika. Dahil sa pag-iwas na ito, tumataas ang gastos sa transportasyon at humahaba ang panahon ng paghahatid ng mga produkto sa iba't ibang bansa. Para sa mga bansa sa Asya tulad ng Pilipinas, ang ganitong uri ng tensyon ay may direktang epekto sa inflasyon at sa presyo ng petrolyo sa mga lokal na gasolinahan. Ang bawat ulat ng pag-atake sa Red Sea ay agad na nagpapasigla sa espekulatibong kalakalan sa pandaigdigang merkado ng langis. Ang pag-atake sa mga oil tanker ay nagpapakita rin ng lumalalang panganib sa seguridad ng mga marinong naglalayag sa karagatan. Maraming Pilipinong marino ang nagtatrabaho sa mga dayuhang barkong dumaraan sa mapanganib na rutang ito.
Paulit-ulit nang nagpahayag ng pagkabahala ang pamahalaan ng Pilipinas para sa kaligtasan ng ating mga kababayan, lalo na't may mga nauna ng insidente kung saan binihag o nasugatan ang mga marino. Upang mas maunawaan ang krisis na ito, kailangang balikan ang kasaysayan ng digmaan sa Yemen na nagsimula noong 2014 nang mapatalsik ng mga Houthi ang pamahalaang kinikilala ng pandaigdigang komunidad mula sa kabisera nitong Sana na magitan ng Saudi Arabia kasama ang isang koalisyon ng mga bansang Arabo noong 2015. Mula noon, nasadlak ang Yemen sa isa sa pinakamalalang digmaang sibil sa kasaysayan nito. Ang digmaang ito ay nagbunga ng tinatawag ng United Nations na isa sa pinakamalalang makataong krisis sa buong mundo. Milyon-milyong mamamayan ng Yemen ang nangangailangan ng tulong na makatao habang ang infrastruktura ng bansa ay halos tuluyan ng nawasak. Ang patuloy na labanan sa karagatan ay lalo lamang nagpapahirap sa pagpasok ng mga tulong tulad ng pagkain at gamot para sa mga sibilyan sa bansa. Sa harap ng mga banta sa malayang paglalayag, naglunsad ang Estados Unidos at mga kaalyado nito ng mga operasyong militar upang protektahan ang mga barko sa Red Sea. Gayunpaman, tila hindi natitinag ang mga Houthi at patuloy pa rin silang nakapagpapalipad at nakapagpapakawala ng mga drone at missile sa rehiyon. Ang kawalan ng kakayahan ng mga pandaigdigang puwersa na ganap na pigilan ang mga pag-ataking ito ay nagpapakita ng mga limitasyon ng kapangyarihang militar. Dahil sa patuloy na kawalan ng katiyakan, labis na itinaas ng mga kumpanya ng siguro para sa mga barko ang kanilang mga premium para sa mga sasakyang dagat na daraan sa Red Sea. Ang karagdagang gastos na ito ay ipinapasa sa mga mamimili na nagreresulta sa mas mataas na presyo ng mga inaangkat na produkto sa buong mundo. Ang krisis na ito ay patunay na ang isang lokal na sigalot ay may kakayahang magdulot ng malawakang suliranin sa pandaigdigang ekonomiya. Ipinapakita rin ng insidenteng ito ang sopistikadong kakayahang militar ng Houthi sa larangan ng armas at teknolohiya. Sa kabila ng mga taon ng pambobomba ng koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia, napanatili at napalakas pa ng grupo ang kanilang arsenal ng mga anti-ship ballistic missile at attack drone. Ang teknolohiyang ito, na pinaniniwalaang nagmula sa Iran, ay nagbigay sa kanila ng kakayahang hamunin kahit ang mas malalakas na puwersang militar. Sa kabilang banda, ang papel ng Iran sa pagsuporta sa mga Houthi ay patuloy na nagiging sentro ng mga diplomatikong talakayan sa United Nations. Bagaman itinatanggi ng Tehran na direkta itong nagpapadala ng mga armas, maraming ebidensiya ang nagpapakita ng pagkakatulad ng mga missile ng Houthi sa mga disenyong mula sa Iran. Ang sitwasyong ito ay naglalagay sa Iran sa gitna ng presyur na geopolitikal mula sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa kanluran. Maraming bansa ang umaasang muling magkakaroon ng seryosong usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Saudi Arabia at ng mga Houthi upang wakasan ang digmaan sa Yemen. Noong mga nakaraang taon, may mga negosasyong pinangasiwaan ng Oman na nagbigay ng panandaliang pag-asa. Gayunpaman, ipinapakita ng mga kamakailang pag-atake sa karagatan na malayo pa ang tatahakin bago makamit ang isang pangmatagalang kasunduang pangkapayapaan. Sa kasalukuyan, nananatiling nakaalerto ang buong mundo sa susunod na hakbang ng magkabilang panig sa gitna ng krisis na ito. Kung makumpirma ang pag-atake sa mga Saudi oil tanker, maaari itong magbunga ng panibagong serye ng ganting salakay mula sa Saudi Arabia na lalong magpapaliyab sa tensyon sa gitnang silangan. Patuloy na nananawagan ang pandaigdigang komunidad na bawasan ang tensyon upang maiwasan ang mas malaking kalamidad. Bilang pagtatapos, ang sitwasyon sa Red Sea ay isang paalala na sa makabagong mundo, magkakaugnay ang seguridad ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Para sa atin sa Pilipinas, mahalagang bantayan ang mga pangyayaring ito dahil sa malaking epekto ng mga ito sa ating ekonomiya at sa kaligtasan ng ating mga kababayang marino. Patuloy kaming magbabantay at mag-uulat para sa inyo. Manatiling ligtas at mapagmatsyag sa mga balita. Isang mahalagang balita mula sa gitnang silangan ng ating tututukan ngayon. Inihayag ng bansang Iran na kasalukuyan silang bumubuo ng isang bagong modelo para sa pamamahala ng mga barkong dumadaan sa madiskarteng Strait of Hormuz. Ito ay batay sa isang mahalagang kasunduan na kanilang naabot kasama ang bansang Oman na inaasahang magpapabago sa daloy ng pandaigdigang kalakalan sa rehiyon. Ayon sa mga opisyal, halos nagkasundo na ang Iran at Oman sa halos lahat ng mahahalagang usapin. Kabilang dito ang eksaktong lokasyon ng bagong ruta ng paglalayag para sa mga barkong pumapasok at lumalabas sa naturang kipot. Halos pinalna ang mga detalye at kasalukuyan ng tinatapos ang mga huling bahagi ng kasunduan na magtatakda ng bagong patakaran sa isa sa pinakaabalang daanan ng barko sa buong mundo.
Ang balitang ito ay kinumpirma mismo ni Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi base sa ulat ng opisyal na ahensya ng balita ng Iran na IRNA. Ayon kay Garibabadi, ang kasalukuyang pag-unlad ay bunga ng higit sa 3 linggong masinsinan at walang humpay na negosasyon sa pagitan ng mga delegasyon ng Iran at Oman upang plansyahin ang mga teknikal na detalye ng bagong sistemang ito. Sa loob ng 3 linggong pag-uusap, tinalakay ng dalawang bansa ang mga komplikadong isyong teknikal, ang pagtiyak sa pambansang seguridad at ang kani-kanilang soberanya sa karagatan. Bukod dito, iminungkahi rin ang pagtatatag ng isang pinagsamang sentro ng koordinasyon o Joint Coordination Center na siyang mamamahala sa trapiko ng mga barko at mangongolekta ng impormasyon mula sa mga naglalayag na sasakyang pandagat. Sa ilalim ng bagong panukala, may mga malaking pagbabago sa kasalukuyang daanan. Partikular na isasara ang pansamantalang ruta ng paglalayag na malapit sa isla ng Larak ng Iran, pati na rin ang ruta na kasalukuyang dumadaan sa loob ng teritoryong karagatan ng Oman sa Strait of Hormuz. Ang hakbang na ito ay bahagi ng muling pagsasaayos upang mas usisain ang kaligtasan at kontrol sa nabigasyon ng mga dambuhalang barko. Ipinaliwanag ni Garibabadi na sa ilalim ng bagong disenyo ang isang bahagi ng bagong ruta ng paglalayag ay dadaan sa loob ng teritoryong karagatan ng Iran. Samantala, ang natitirang bahagi naman ng ruta ay mananatili at dadaan sa loob ng teritoryong karagatan ng Oman. Ang paghahating ito ay nagpapakita ng mas balanseng responsibilidad at pamamahala sa pagitan ng dalawang magkapit bansa sa estratehikong kipot. Ang bagong kaayusang ito ay itinuturing na isang napakalaking pagbabago kumpara sa sistemang umiral ng ilang dekada. Sa lumang sistema, ang mga komersyal na barko na dumadaan sa Strait of Hormuz ay pangunahing naglalayag lamang sa loob ng karagatan ng Oman. Ang paglipat sa bagong ruta ay magbibigay sa Iran ng mas malaking papel at direktang kontrol sa mga dadaan ng barko na may malaking epekto sa seguridad. Inaasahan na ang bagong ruta ng paglalayag ay ipatutupad muna sa isang paunang yugto ng pagsubok na tatakbo mula 2 hanggang 4 na buwan o posibleng mas matagal pa depende sa sitwasyon. Ang panahong ito ay gagamitin upang masuri ang pagiging epektibo ng bagong sistema, ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa at kung paano ito makakaapekto sa kabuuang daloy ng trapiko ng mga barkong may dalang langis. Gayunpaman, binigyang diin ng Deputy Foreign Minister ng Iran na ang aktwal na pagpapatupad ng bagong rutang ito ay nangangailangan pa rin ng isang hiwalay at pinal na desisyon mula sa pinakamataas na pamunuan ng Iran. Ibig sabihin, kahit tapos na ang mga teknikal na detalye sa antas ng ministeryo, ang huling go signal ay nakasalalay pa rin sa mga lider ng pamahalaan sa Tehran bago ito formal na simulan. Isang mahalagang babala rin ang ibinahagi ni Garibabadi. Nilinaw niya na ang kasunduang ito sa Oman ay hindi nangangahulugan na automatikong bubuksan muli ang Strait of Hormuz para sa lahat ng operasyon. Binigyang diin niya na ang muling pagbubukas ay nakadepende pa rin sa ilang partikular na kondisyon, kung saan ang karamihan sa mga kondisyong ito ay may direktang kinalaman sa patakaran at kilos ng Estados Unidos. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang panig ng Oman. Ang mga opisyal ng pamahalaan sa Muscat ay hindi pa nagbibigay ng anumang opisyal na pahayag o komento hinggil sa mga detalye ng kasunduan na ibinahagi ng Iran. Ang katahimikang ito ay karaniwang ikinakabit sa diplomatikong estilo ng Oman na madalas na kumikilos bilang isang tahimik ngunit epektibong tagapamagitan sa mga komplikadong isyu sa gitnang silangan. Kasabay nito, tahasang pinasinungalingan ni Garibabadi ang mga pahayag mula sa Washington na may nagaganap na direktang negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Gayunpaman, inamin niya na ang Tehran ay nakatanggap ng ilang mga mensahe mula sa pamahalaan ng Estados Unidos na nagpapahayag ng kanilang kahandaan na bumalik sa pagpapatupad ng mga nakaraang kasunduan na binuo para sa kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, ang mga mensaheng ito mula sa Washington ay nagpapahiwatig ng interes ng Amerika na muling buhayin ang mga commitment sa ilalim ng isang kasunduan sa kapayapaan na nilagdaan noong nakaraang Hunyo. Bagamat walang direktang pag-uusap na nangyayari ngayon, ang palitan ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga tagapamagitan ay nagpapakita na may patuloy na diplomatikong komunikasyon sa likod ng mga eksena. Samantala, ayon sa isang mapagkakatiwalaang source na nakausap ng Fars News Agency, ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa normal nitong operasyon ay nakasalalay sa kung ipatutupad ba ng Estados Unidos ang mga commitment nito sa isang konkreto at makabuluhang paraan. Hindi sapat ang mga salita para sa Tehran, nais nilang makakita ng mga tunay na aksyon bago gumawa ng anumang malaking hakbang sa kipot.
Sa gitna ng mga usaping ito, nagpasya ang US Department of the Treasury na alisin ang mga parusa laban sa isang kumpanya ng eroplano sa Iraq noong ika-5 ng Agosto. Gayunpaman, ayon sa mga source ng Iran, ang hakbang na ito ng Amerika ay walang anumang kinalaman sa kasalukuyang kasunduan sa kapayapaan. Nilinaw nila na ito ay isang hiwalay na desisyon at hindi dapat ituring na bahagi ng diplomatikong palitan. Matatandaan na ang naturang airline ng Iraq ay dating inilagay ng Estados Unidos sa kanilang blacklist dahil sa mga akusasyon na nagbibigay ito ng suporta sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Ang pag-alis sa kanila sa listahan ng mga pinapatawan ng parusa ay nagdulot ng iba't ibang haka-haka. Ngunit pinaninindigan ng Iran na hindi ito nakakaapekto sa kanilang mga kasalukuyang negosasyon sa rehiyon. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakakritikal na choke point sa buong mundo para sa enerhiya. Halos ika-5 bahagi ng kabuang supply ng langis sa daigdig ang dumadaan dito araw-araw. Kaya naman ang anumang pagbabago sa pamamahala o ruta sa kipot na ito ay may direktang epekto sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na tiyak ding mararamdaman ng mga mamimili dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng presyo ng petrolyo. Para sa mga analista, ang papel ng Oman bilang tagapamagitan ay muling napatunayan sa pagkakataong ito. Ang Oman ay may mahabang kasaysayan ng pagbabalanse ng relasyon sa pagitan ng Iran at ng mga bansa sa kanluran, partikular na ang Estados Unidos. Ang bagong modelo ng pamamahala sa kipot ay nagpapakita kung paano magagamit ang diplomasya upang maiwasan ang mas malalang tensyon sa isang napakasensitibong rehiyon. Gayunpaman, ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran ay nananatiling pangunahing hadlang sa ganap na katatagan ng rehiyon. Habang sinusubukan ng Iran na palakasin ang kontrol nito sa mga estratehikong daanan ng tubig sa tulong ng Oman, ang reaksyon ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito sa mga darating na araw ay magiging napakahalaga sa pagtukoy kung magiging matagumpay ba ang bagong rutang ito. Sa huli, ang mga susunod na buwan ng pagsubok sa bagong ruta ay magiging kritikal para sa kaligtasan ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Patuloy nating babantayan ang mga diplomatikong hakbang na ito at ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng mundo at ng ating bansa.